Anong karapatan mo? Kung ikaw nga pare, pero nagtuturo ka ba ng espiritual sa mga mamayan na naayon sa salita ng Diyos? Yung panunood lang ng isang bagay na ano na yan, isang immorality na yan, lalo na sa isang pare. Just in case na magsasampa ka ng kaso. Ang tanong ko dito sa mga kulukotoy na ito na nagsasampa ng kaso, ano ba ang kaalaman na nila sa kasong isinasampa nila sa ating pangalawang Pangulo na si VP Sara Duterte? At ito naman isinasampa nila, ano ba talaga ang grounds nila? Sasabihin nila, confidential fund, na talagang ito ay na-clear na sa Commission on Audit. Kaya wala nang dapat isang pangkaso. Ito ay isang malaking kulay ng pamumulitika lamang. Dahil ito ay may mga humahawak sa mga nagsasampa ng kaso. Mga bayaran yan. Hindi yan credible para magsampa ng kaso. Kahit i-verify mo ang karakter ng mga tao na yan, ng mga nagsasampa ng kaso, mas dapat pa nga silang kasuhan. May mga, atulad yung isa na yan, sino yung isa na yan na nagsampa ng kaso? Ha? Di ba pare? O ano pagkatao niyan? Bastos. Ha? Yan ba credible? Kung ako ang judge, kung ako ang piskal, na o ombudsman man o ano man, kung saan man nila isasampa sa Supreme Court, hindi ko tatanggapin eh. Bakit ka mo? Yung pagkatao mo eh. You are a questionable character. You are not entitled to file a case dun sa tao na gumaganap sa kanyang mandato. Anong karapatan mo? Kung ikaw nga pare, pero nagtuturo ka ba ng espiritual sa mga mamayan na naayon sa salita ng Diyos, yung panunood lang ng isang malaking bagay na ano na yan, isang immorality na yan, lalo na sa isang pare. Bakit magkaano siya ng karapatan na magsampa ng kaso? Yung pagkatao niya, kasumpa-sumpa. Di ba? Para sa aking opinion, hindi na dapat mag-function ang isasampang kaso ng mga ito. At saka dapat, itong mga hukom natin, o itong mga Supreme Court Justice natin na tatanggap ng complaint o formal complaint na isinampa para sa impeachment, no? Dapat pag-aralan din nila yung mga nagsasampa ng kaso kung ito ba ay credible bago mo tanggapin ang isang kaso. Dahil kapag questionable character ka, you are not entitled to fight a case to the person or the government official na gumaganap sa kanyang mandato. Hindi dapat. Yung file a case nila na yan, yung impeachment na bubuhayin nilang muli, yan ay isang kulay ng pamumulitika para harangin ang kandidatura ng ating VP Sara Duterte on 2028 national election. Nangangamba na yan. At yung mga yan, binayaran yan para magsampa ng kaso sa ating pangalawang Pangulo para maudlot at humina ang karakter nitong ating pangalawang Pangulo sa darating na national election 2028. No to impeachment. So tingin mo kaya, bakit yun nga, yung ini-issue nila kay Vice President, 125 million. Tapos meron ngayong mga corruption na trillion. Bakit kaya hindi sila nagpapile ng impeachment doon, about doon sa mga trillion na nakawan sa gobyerno? Kasi ngayon may mga plano niyan eh. Sila rin ang mga nasa likuran niyan kung bakit may nagsasampa ng kaso ng impeachment. Sila rin. Kaya hindi sila kikibo dun sa trillion-trillion dahil sila nga yung involved sa trillion-trillion. No mention name. Pero sila ang involved sa trillion-trillion. Paano sila kikibo sa 125 sa trillion-trillion na problema, na anomalya o korupsyon? Sa 125, masyado silang maingay. Pagdating sa trillion-trillion, tahimik sila. Sila kasi yung involved doon sa trillion-trillion. At yung 125 na pinag-iinitan nila, clear naman sa Commission on Audit. Walang grounds para ma-impeach, walang grounds para questionin ang 125 million confidential fund ng ating pangalawang Pangulo because this is cleared by the Commission on Audit. So, sa tingin mo, kasi pagka ito'y na-file na sa Congress, sa HOR, House of Representatives, sa tingin mo, itong mga congressman natin, pipirma pabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Pipirma yung mga kalaban. Politika kasi yan. Ang hindi pipirma dyan, yung mga kapanalig sa katotohanan. Yung mga gumaganap sa kanilang mga mandato bilang congressman. Hindi pipirma yan dahil mga matatalino yan at may mga puso yan na magserbisyo para sa bayan at mamayan. Hindi sila pipirma dahil alam nila na wala namang dahilan. Pero ang pipirma dyan, tulad ng sinabi ko kanina, ang pipirma dyan yung mga involved dun sa trillion-trillion
Dahil i-demoralize nga nila, ika-character assassination nila yan si VP Sara Duterte dahil VP Sara Duterte is a big threat on 2028 national election. Yan ang kulay niyan. Ayaw nilang makatakbo ng Pangulo, itong ating pangalawang Pangulo, dahil alam mo na ang mangyayaring kagandahan ng ating bansa kapag si VP Sara Duterte ay naging presidente ng Pilipinas. Siya ang pag-asa ng Pilipinas, kaya gusto nilang wasakin dahil sila nga ay mga buwaboy. Buwaya sa kapal ng balat, baboy kung lumamon ng pondo ng bayan. Yan ang mga tiwaling politiko na yan, ang tunay na ugat ng problema ng ating bansa. Kita mo, nananahimik si VP Sara Duterte, binubulabog nila kung anong-anong mga pinaparatang. Tapos pagdating sa trilyon-trilyon, mga nakasara ang bibig nila. Bakit? Sila kasi yung involved sa trilyon. Paano kung sakasakali na halimbawa magtagumpay sila na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ano kaya ang maidudulot nito sa ating bansa? Para sa akin, hindi magtatagumpay eh. Hindi ko talaga maabot ng isip ko na magtatagumpay sila. Sa totoo lang. Dahil si VP Sara Duterte ay guided by God. Hindi pa paintulutan ng Diyos na mangyaring ma-impeach yan. Ngayon, tulad ng sinasabi mo, pwede ko rin naman sagutin na kung sakaling ma-impeach. Bulok na ang bansang Pilipinas, lalo pang mabubulok kapag na-impeach si VP Sara Duterte. Dahil mawawalan ng tunay na pag-asa ang bansang Pilipinas kapag wala talagang political will at walang leadership ang uupo sa Pangulo sa 2028. Bagsak ang Pilipinas. Bagsak na nga ngayon, mas lalo pang babagsak. At tayong mga mahirap na mamayang Pilipino, ang tunay na apektado sa ginagawa nito mga demonyo na itong namumulitika na mga tunay na kurakot sa bansang Pilipinas, na kung tutuusin, mayaman sana ang ating bansa kung ang mga pera na yan, ang mga mali-maleta na yan, ay napunta sa tamang proyekto, pero nasa mga pamilya nila. Yan ang tunay na problema natin, ang korupsyon. Yan, kaya ayaw nilang paupuin ang Duterte o ayaw nilang paupuin ang isang Duterte dahil nga natatakot na sila na kapag sakaling maupo ang isang Duterte, malilesen ang korupsyon. Pero hanggang ngayon kasi pinagpapasalamat pa rin ng mga Marcos vlogger na salamat daw at si BBM ang naging pangulo, at dahil daw naging pangulo si BBM, umunlad daw ang economy ng Pilipinas ngayon. Sila kasi binabayaran para magsinungaling. Ang tanong ko, case to case basis tayo ngayon, saan ang maunlad? Saan? Saan? Reality na to. Hindi na to usapin ng politika, reality ng buhay ng mamamayang Pilipino. Saan ang maunlad na sinasabi ng mga sinungaling na Marcos vlogger? Sinungaling sila kasi binabayaran sila. Walang tunay na kaunlaran. Saan ang kaunlaran? Ang laki nga ng korupsyon, mali-maleta nga. Isa napunta, di ba? Wala. Nasa kanila. Asan ang pag-unlad doon? Kung ang pera ng bayan ay nasa kanilang mga bulsa, may kaunlaran ba? Sila ang totoong maunlad. Ang mga politisyan na mga kurakot. Hindi naman lahat yan kurakot. May mga matitino dyan, pero outnumber. Kukunti lang ang mga matitinong politiko natin na gumaganap sa kanilang mga mandato. Meron pang bagong usbong na mga 3 o 4 na yan na mga bagito, mga batang politician. Yan ang mga tunay na may serbisyo para sa tao at sa mga mamayang Pilipino at para sa ating bansa. Yang 4 na yan. Bro, ano opinion mo na nananatili na sa 59 yung dolyar ng Pilipinas? Anong dulot nito sa Pilipinas? Malaki epekto niyan kasi once na tumataas ang dolyar, bumabagsak ekonomiya ng Pilipinas. Kasi nga tulad nga na nasabi ko noon pa, nabanggit ko na rin yan, na ang dollar once na tumaas, apektado ang buhay ng mga mahihirap na mamayang Pilipino. Dahil ang ekonomiya natin ay magpo-pulling down. Bababaan ng bababa ang ekonomiya, babagsak. Bakit ko nasabing babagsak ang ekonomiya? Dahil halos lahat ng pinamimili natin in dollar amount. Yung pag nag-import tayo, kukuha tayo ng mga kung ano mga pangangailangan ng ating bansa na kailangan nating bilhin sa iba't ibang parte ng bansa. Dollar ang ibinabayad natin. Ngayon, kung dollar ang ibinabayad natin, ibig sabihin mataas ang value. Maraming peso ang ilalabas mo para makuha mo ang presyo ng in dollar.
Kaya apektado talaga ang ekonomiya. Kapag tumaas ang dollar, tataas ang gasolina. Pag tumaas ang gasolina, tataas ang kuryente, tataas ang tubig, tataas ang mga pamilihan. Pero ang sahod ng mga labor natin, ng mga manggagawa natin, nananatili sa ganong presyo o sa ganong halaga ng sahod. Kaya tayo ang mahihirapan, tayo mga mahirap na kamayan. Kapag ang 59 na yan, nagpunta pa sa 60, nagpunta sa 61, bagsak na ang ekonomiya. Tayo ang mga mahirap na mamayang Pilipino, ang sapul nito. Pero yung mga kurakot na politician, hindi sila apektado dyan. Dahil marami silang dollar reserve, marami silang pera sa bangko, marami silang perang nakatago. Na kapag sa mga ganitong crisis, lumalabas ang mga pera nila. Eh tayo, saan lalabas ang pera natin? In everyday, lumalabas ang pera natin, wala tayong nasisave. Parang sahod, gastos. Hanggang dun lang tayo. Pero sila, hindi lang sila sumasahod, nangungurakot pa. So dahil 59 na ang dollar ngayon, hindi totoo yung sinasabi ng mga Marcos vlogger na maunlad ang Pilipinas. Hindi talaga. Hindi. Kasinungalingan yung mga Marcos vlogger na yan. Yung mga Marcos vlogger kasi na yan, bayaran. Hindi katulad natin, hindi katulad ng mga vloggers ng DDS na talagang nagbablog lang tayo para sa katotohanan. Para sa ustisya, katotohanan at karapatan at ang makalayaan ng mamamayang Pilipino. Yun ang prinsipyo ng mga DDS vlogger, not because of money. Pero yung mga Marcos vlogger na yan, kaya pilit nilang nagsisinungaling sila kasi nga binabayaran sila sa pagsisinungaling nila. Kung hindi sila magsisinungaling at magsasabi sila ng katulad ng mga DDS, wala silang mapapalang pera. Dahil ang DDS hindi binabayaran. Sila bayaran. Kaya kahit na hindi maganda ekonomiya, sasabihin nila maganda. Kahit na hindi magaling ang Pangulo, sasabihin nila magaling. Kahit na magaling ang VP Sara Duterte, sasabihin nila hindi magaling. Ganun po ang trabaho ng mga Marcos vlogger, ang magsinungaling. Doon po sila binabayaran sa kanilang pagsisinungaling. Bro, ano opinion mo sa patuloy na pagbaba ng trust ratings ni President BBM? Nag-negative 3 na ito nung nakaraan. Anong opinion mo dyan? Opinion ko dyan, talagang consistent at tama yung accurate yung survey na yan. Talagang bababa. Buti pa nga may negative 3 pa eh. Sa totoo lang, dapat talaga wala talaga. Walang pag-asa. Kumbaga, walang rating na matatawag. Yan, meron pang numero kahit negative. May numero, di ba? Pero sa totoo lang, sa aking opinion, yung pagbagsak ng kanyang rating, eh, yun ay dahil sa katotohanan na with performance kasi. Wala siyang na ipapakitang preba na para umangat ang kanyang rating. Kaya kung bumagsak man ang kanyang rating, that is based to his performance and management system. Bagsak. Kaya negative 3 siya. Pero bakit sa tingin mo, napakarami naman ng mga public servant, simula sa senador hanggang congressman, napakarami ng sinasahuran ng taong bayan. Pero sa tingin mo, bakit kaya hanggang ngayon ay mahirap pa rin ang Pilipinas? Na samantalang yan, mga tumatakbo na yan, ang lagi ho nilang sinasabi kapag sila ay nanalo, papaunla rin ho nila ang Pilipinas. Ano ang opinion mo dito? Ang opinion ko dyan, sa dinami-dami nga ng public servant, hindi mo talaga makukonsider na they are a public servant. Sila ay public servant habang tumatakbo lang sila. Pero pag nakaupo na sila, ano na sila? Negosyante na sila. Mga magnanakaw na sila sa pondo ng bayan. Sila ang talagang tunay na ugat kung bakit walang kaunlaran ang bansang Pilipinas. Sa totoo lang, this is a real talk. Ang mga politician nating kurakot, meron na tayong example di ba? Yung mali-maleta. Kung yung mali-maletang pera napunta sa tamang proyekto, sa palagay mo ba may mga pagba tayo? Di ba that money in luggage intended for flood control project? Pero hindi napunta sa flood control project. Saan napunta? Nasa kanilang mga bulsa. Ngayon, kung hindi napunta sa project, wala talagang kaunlaran. Ay ang mga sinasabi mo na public servant, ang dami, pero bakit hindi umuunlad ang Pilipinas? Paano nga uunlad? Sila nga ang ugat ng kahirapan. Yang mga politician na yan, yung sinasabing public servant, actually, they are not a public servant. Sa labi lang po sila public servant. Sa sabunga nga lang, masasabing public servant. But based to the performance and management, wala po. Ang alam nila, magnakaw na magnakaw sa kaban ng bayan.
Kaya patuloy ang kahirapan ng bansang Pilipinas. Kung yung mga mali-malitang nakita na yan, at yan sa flood control pa lang yan, mga kapatid. Sa DPWH department pa lang yan. How about DOH? How about the Department of Education? How about DOTR? Marami pong sangay ng gobyerno ang pamamahalang Pilipinas. Lahat po yan may mga pondo. Kung may ghost project sa DPWH, how about the others department or others agency? Ang daming pera ng bansang Pilipinas, pero wala tayong nakikitang pag-unlad. Pero ang yumayaman ay ang mga politician na kurakot. Hindi lahat ng politician ay kurakot. Merong iilan-ilan dyan ng mga matitino na ang prinsipyo ay magserbisyo, na ang trabaho ay magserbisyo. Pero iilan-ilan po lang yan, mga outnumber sila, hindi sila makaporma. Mas marami ang buwaboy, mga kurakot. Kaya ang bansang Pilipinas, instead na umunlad, pabagsak ng pabagsak. Hindi nyo ba napapansin? Ang mga kapitbahay nating bansa, patuloy ang kanilang pag-angat ng kanilang bansa. Bakit? Dahil lessen corruption. Dahil lessen ng corruption napupunta sa mamamayan at sa proyekto ang pondo ng bayan nila. Kaya sila patuloy ang pag-unlad at ang Pilipinas na dating nakatap, pababa ng pababa ng pababa, parang spaghetti. Pababa ng pababa ng pababa, wala ng pag-angat. Yan po ang tunay na dahilan kung bakit mahirap pa rin ang bansang Pilipinas. Kung bakit walang kaunlaran sa bansang Pilipinas. Dahil sa mga public servant kuno na mga nangungurakot at patuloy na nangungurakot. Kaya ang pondo ng bayan, instead na umunlad ang Pilipinas, bumabagsak ang Pilipinas dahil mga swapang sila sa pera ng bayan. May pag-asa pa ba na umunlad ang Pilipinas? Meron! Kung mauupo ang katulad ng Duterte, kung mauupo si VP Sara Duterte, yan, taga nyo sa bato. Sabi ni Senator Ronald Bato, itaga mo sa bato. Ang pag-unlad ng Pilipinas ay unti-unti nating matatamasa. Kung magkakaroon ng political will at competent leadership ang bansang Pilipinas na katulad ng Duterte. Kapag si VP Sara Duterte ang umupo bilang Pangulo ng bansang Pilipinas, asahan nyo ang isang tunay na pagbabago sa ekonomiya at sa antas ng pamumuhay ng mga mahirap na Pilipino ay unti-unting iaangat. At yung sinasabi mo kapatid na pag-asa ay unti-unti nating matatamasa kung magkakaroon tayo ng competent leader ng bansang Pilipinas. So, balikan lang natin yung sa tingin mo ano yung pagkakaiba ng pamumuno noon ni Digong sa ngayon? Ang laki ng pagkakaiba eh. Unang-una sa lahat, peace and order. Napakapayapa po. Nung panahon ni Pangulong Duterte, payapa ang bansang Pilipinas. At hindi lang payapa, nire-respeto tayo ng iba't ibang bansa. Kapag dumalaw, bumisita ang ating Pangulong Duterte sa iba't ibang bansa, sinasalubong po siya ng red carpet. At nagkakaroon ng standing ovation, palakpakan, kapag siya po ay nagsalita na. Dahil kapag ang Pangulong Duterte ay nagsalita na, yan po ay mula sa puso. At nakikita ang prueba ng kanyang mga sinasabi na kanyang nagagawa. Etong panahon naman nitong BBM, puro salita pero walang gawa. At walang kaunlaran akong nakikita. Bagkos ang umuunlad naman yung mga oligarko, yung mga mayayamang negosyante, ang patuloy na umuunlad at ang mga politiko na kapanalig o kaalyado ng Pangulong BBM. Sila ang mga umuunlad. Hindi ang bansang Pilipinas. Hindi ang mamamayang Pilipino. Balikan lang natin yung 'di ba nung mga nakaraang linggo,
ay bigla na lamang pumanaw etong si Cabral. Ano yung opinion mo? Tapos may lumabas pa na Cabral Files. Alam mo, Brad, yan tungkol kay Cabral na yan. Para sa akin, ha, opinion ko to, ha. This is my own opinion. Hindi po yan patay. Pinatay lang po nila yan para mamatay din ang issue at mamatay ang tunay na ebidensya na hawak ni Secretary Cabral. Yan po ang aking opinion. Hindi po yan patay, buhay po yan. Paano nyo ho nasabi na hindi pa ito, yun nga, ayon sa opinion mo, paano nyo nasabi na hindi pa ito pumanaw? Saan ka nakakitang kapamilya against sa autopsy? Saan ka nakakita? Sasabihin walang foreplay. Ang pagkamatay unusual. Aksidente ang pagkamatay. Paano mo sasabihin walang foreplay? Gaano ka kasigurado? Ikaw asawa ka mismo? Magdideklara ka na, no need autopsy. Nakita ko in autopsy, binubuksan ng katawan. Patay na yan. Kahit buksan yan, kahit wakwakin yan, patay na yan. Ang importante doon, malaman mo ang cause of death. Ang autopsy, ang purpose ng autopsya ay to know the cause of death of the person dead. Yun po ang purpose ng autopsya. Ba't mo tatanggihan? Dapat nga ikaw mismo na asawa ang magpupursige. I-autopsy nyo yan. Bakit nalaglag dyan yan? Ganyan pa katanga ang asawa ko? Sekretary yan, matalino yan. Bakit tumalon dyan o bakit nalaglag yan dyan? At ito pa ang isa, kung bakit sinabi kong buhay. Si Secretary Cabral, meron po siyang phobia sa height, yung sa mataas na lugar. May phobia po siya. Sa palagay mo, pag ikaw may phobia sa mataas, malululain. Kapag ikaw ay may lula, sa palagay mo, tatambay ka o magmumuni-muni ka sa lugar na mataas na alam mong may phobia ka dyan? Sige nga, common sense. At saka bakit ang driver lang ang kasama? Bakit wala yung asawa? Na alam mong may problema ang asawa mo. Dapat lagi kang naka-accompanied sa asawa mo dahil to moral support. Paano hindi ko masasabing hindi siya patay? Doon pa lang sa asawa nararamdaman ko na na wala siyang concern, hindi man lang siya nag-alala. Meron nagre-rekomenda ng autopsy, tinatanggihan. Saan ka nakakita ang kapamilya, tatanggihan mo yung autopsya na magpapatunay kung ano ang dahilan ng kamatayan ng asawa mo. At yung asawa mo, hindi asawang bangketa, hindi asawang kalye. Ang asawa mo, professional, edukada, na hindi pwedeng magpapakamatay na after all ng kanyang achievement and performance sa gobyerno, ay magpapakamatay ka na lang, mawawala kang parang bula. Meron bang burol? Pinakita ba yung nakabalot? Pinakita ba si Cabral ba yun? Yung tsinelas, nagkaiba-iba na kung ano na yung ano na yan. Common sense, matatalino na po ang mga mamayang Pilipino. At isa po ako sa matalinong mamayang Pilipino na hindi basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi, lalo na nga nakikita mo o updated ka sa mga nangyayari sa ating bansa. Kaya yan ay malaking kalokohan na buhay yan, patay yan, napatay yan, buhay yan. Okay. Pinatay lang nila ang issue, pinatay lang nila ang mga nalalaman ni Secretary Cabral. Ang pinatay nila dyan, hindi yung physical, kundi ang nalalaman ni Secretary Cabral, yun ang pinatay nila. Para wala nang question, pagpatay na, sino paki-questionin mo, patay na yan. Okay. So, dahil nga sa paglabas ng mga dokumento nitong binansagang Cabral Files, posible di umanong maharap sa Code of Ethics si Libiste. Paano naman maano sa Code of Ethics? Teka muna, bakit ba napupunta sa mga nakakaalam ng katotohanan na nagpapahayag ng katotohanan? Bakit sila po ang nape-persecute? Bakit? Yan po ay big question mark. Dapat ang pinipersecute dito yung mga magnanakaw. Bakit si Congressman Libiste nagayag ng katotohanan? Bakit ipe-persecute? Bakit siyang iimbestigahan para sampahan ng Code of Ethics against the Code of Ethics? Ano ang Code of Ethics sa pagsasabi ng katotohanan? Wala po ako nakikitang unethical manner doon sa nagsapahayag ng katotohanan. Wala ako nakikitang against sa Code of Ethics. Sila ang against sa Code of Ethics dahil sila ay mga sinungaling. Sila ay mga magnanakaw. Pero si Congressman Libiste, salute, Congressman.
Isa kang bayani para sa amin. Dahil ipinaglalaban mo ang bayan at mamayan. Ipinaglalaban mo ang katotohanan. Salute, Congressman Lebiste. Ang isa kasi sa mga na binabanggit doon na posible nga daw maharap sa Code of Ethics dahil daw di umano doon sa may mga barbalita kasi na parang persahan niyang kinuha yung mga files. Wala pang katibayan na yun ay persahan. Ayon sa aking nabasa at ayon sa aking pagkakaalam, based to my own knowledge, yang file na yan ay ibinigay na kusa ni Cabral bago siya tumakas. Ay, sorry, nabanggit ko tumakas. Patay pala, bago siya namatay. Bago siya namatay. Kuno, bago siya... Ang hirap kasi ano eh. Ako kasi for katotohanan ako eh. Bago siya tumakas, ibinigay niya na yan. Kasi for the last moment of her life, meron pa rin siyang kabayanihan ginawa sa sarili niyang konsensya. Kaya bago siya tumakas, ibinigay niya yan. Oh, Congressman Lebiste, I trusted you. Ikaw na magpahayag nito, palalabasin kong patay na ako. Sorry, opinion ko po yan. Patay na ako. Pero bago ako magpatay-patayan, ihayag mo yan sa mamamayang Pilipino dahil kawawa ang Pilipinas. Kahit papano, mabawasan man lang ang konsensya ko bago ako tumakas. Ay, patay pala. Bago namatay. Oh. Di ba? Ang liwanag. Matalino ang mga mamamayang Pilipino ngayon. Huwag nyo nang lokohin. Bro, napanood mo ba yung isang vlogger ng Marcos Vlogger na biglang yaman, 'di ba? Grabe yung ginto, grabe yung Sino tapos vlogger yan? bumili pa ng Gusto ko rin makilala yan eh. Sino bumili pa vlogger ng yan? bumili pa ng Mustang. Ano opinion mo doon? Mustang, milyon yan ha. Oh, million. Tapos grabe yung alahas Ganito na yan. suot. Ganito lang kasimple yan. Kung talagang magpupursige lang ang gobyerno, kasi yung ganyang klase ng biglang yaman, sa totoo lang, big questionable sa BIR dapat yan. Mm. Okay? Sa BIR, questionable po yan. Yung mga ganyang klaseng tao, kasi alam niyo po ba, na kapag bumili ka ng vintage car o luxury car, especially milyon-milyon ang halaga, dapat po yan, meron pong CI yan. Kine-credit investigation po yan. Bina-background check, ano po ba pagkatao nyo, ano po ba ang trabaho nyo, bakit po kayo may kakayahang bumili ng ganito. Meron pong question dyan ang mga taga-BIR. At saka yung pagpaparehistro. Malalaman mo yan eh. Kaya dapat kung tutuusin, kung talagang yun natin yung legality, no? Dapat ang BIR alaminin kung saan kumuha ng pera yan. Dahil milyon yan eh. Tapos yung ginto, halos lahat ng kamay merong ginto. Milyon na yung nasa kamay niya, milyon pa yung Mustang, tapos yung kondo, milyon din. Dapat may mga politikong mag-isip niyan eh. Sorry to say, pero sa mga politikong magnanakaw, walang mag-iimbestiga rito. Ang tatawagan ko rito ng pansin, Senator Marcoleta, Senator Rodante Marcoleta, baka pwede naman po nating ma-question. Sorry, ito na, panawagan na tuloy. Yun ang umaabot ng aking puso eh. Baka pwede nating ma-question yung tao na yan, yung Marcos Vlogger na yan. Senator Marcoleta, Rodante Marcoleta, salute po sa inyo. Isa po kayo sa magiting na mandirigma ng katotohanan. Baka pwede naman po nating mapatawag ito sa Senado to check o background check kung ano po ba ang trabaho nito bago maging Marcos Vlogger. Kasi baka ito isang standby lang eh. Tapos nung maging Marcos Vlogger, dahil nauulan na ng dalawang maleta, nabigyan, nahagisan, o sa yung dalawang maleta, baka involved din po ito sa Ghost Project. At ito po ay nababayaran para magsinungaling at i-demoralize ang ating mga mabubuting senador, mabubuting congressman na gumaganap ng tungkulin. Dahil vlogger po ito. Ito po ay mapanganib na tagapagpahayag ng kasinungalingan. Kaya, Senator Marcoleta, pakiusap, pakiimbestigahan po yung Marcos Vlogger na ito. Natagtag ng ginto ang mga daliri at ng leeg niya, ang bigat-bigat na sa ginto. Hindi po tayo naiinggit ha, correction please. Baka meron dyan baser. Biglang lumitaw. O naiinggit ka lang. Hindi po tayo naiinggit. May bahay po ako. Ito po, akin po ito. Sarili ko, galing sa dugot pawis ko po. At meron din naman po ako mga pinagkakakitaan.
Hindi po ako naiinggit. Ang akin lamang po, mailagay sa ayos dahil sila yung nagpaparatang sa mga DDS na bayaran daw ang mga DDS vlogger. Pero tignan nyo po ang buhay at uri, antas ng pamumuhay ng mga DDS vlogger. Ni isang ginto sa daliri, wala po kayong makikita. Dahil hindi po sila mga bayaran, ang DDS vlogger. Pero ang Marcos vlogger na yan, nagyayabang pa sa social media, Senator Marcoleta, yung Mustang po, nagkakahalaga po ng milyon-milyon yan. Baka ang halaga po niya mga 7 million, 8 million, 10 million. Saan po ito kumuha kung ano po ang trabaho nito? Pagiging vlogger lang po ba? O ito po ba isang negosyante? Ito po ba mayroong sariling kumpanya para magkapag-provide ng isang Mustang na kahit po kayo, Senator Marcoleta, hindi nyo po kayang bumili ng Mustang? Kaya pag-iimbestigahan po, Senator Rodante Marcoleta,